Isang pagpalang araw mga bata, ngayon ay inyong matutunghayan ang mga mahahalagang kaganapan sa nobelang likha ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere. Sa kabanata 36 na pinamagatang ang suliranin. Ang bawat isa sa mga karakter sa kabanatang ito ay may kanya-kanyang suliranin na pinagdaanan at hinarap. Iba't iba ang kanilang naging solusyon upang mas lalo pa nilang maipamalas ang kanilang kagalingan at kahusayan upang kanila itong malampasan. Sa kabanatang ito, anong suliranin kaya ang gumapi at nagpakita ng katatagan upang ito ay marisolba at paano ito nabigyan ng sapat na lunas upang makabangon muli at ipagpatuloy ang buhay na nasimulan? Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, ekskomunikado. Ang ekskomunikado ay ang kalagayan kung saan nagaganap o nangyayari sa isang tao o kasapi ng isang simbahan na ipinatitiwalag o itinatakwil mula sa relihiyon. Halimbawa ng pagtitiwalag mula sa simbahang katoliko at kinikilala na isang makasalanang tao sa kanilang pamayanan. Ikalawang salita, alo. Ang pag-alo ay isang pagpapakita ng pag-aaliw sa isang tao upang maibsan ang kanyang nararamdaman na labis na sakit o labis na kalungkutan. Ikatlong salita, pag-iisang dibdib. Isang sakramento ito ng simbahan na kung saan pinagsasama ang dalawang tao sa pagiging isa, isang babae at isang lalaki na tunay at wagas na nagmamahalan. Isang sagradong seremonya na ginaganap upang pagsamahin ang dalawang taong nag-iibigan. Ikaapat na salita, buntong hininga. Ang buntong hininga ay isang pagpapakita na mayroong malalim na iniisip at hindi panatag na pag-iisip. Isang tahimik na desisyong nabubuo na kalakip ang pagpapahimutok o paghihimutok at matinding karanasan na walang kayang gawin kundi ang sumang-ayon sa hindi mo ninanais. Ang mga tauhan ay sina Maria Clara, Tia Isabel, Andeng, Kapitan Tiago, Padre Damaso, Padre Sibila, Kapitan General. Para sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa tahanan ni Kapitan Tiago, sa kumbento. Dumako tayo sa buod ng kabanata. Hindi mapawi ang patuloy na pagtangis ni Maria Clara sa kanilang tahanan habang sinaanding na kanyang kinakapatid at ang kanyang tiyahin na si Tia Isabel ay naroroon upang siya ay patahanin at patuloy na pag-alo sa kanya ng mga ito. Labis ang kalungkutan ng dalaga sa pagpataw ng dating pura na isang ekskomunikado ang nakaalitan na nobyong si Crisostomo. Hindi malaman ng kanyang tiya Isabel kung paano na lamang ito patitigilin. Pulang-pula na ang mga mata nito sa labis na pag-iyak, habang si Kapitan Tiago naman ay umalis at tumungo sa kumbento upang humingi ng tawad at alisin ang pinataw sa nobyo ng anak na si Maria Clara upang maging panatag at huwag nang tumangis ang anak nito. Umuwi si Kapitan Tiago na hindi maipinta ang mukha. Nang tinanong ni Tia Isabel kung ano ang resulta ng pagpunta nito sa kumbento upang kausapin ang fraile, ay buntong hininga nitong binalita na hindi pumayag ang fraile
at binalaan pa siya na parurusahan ang kanyang kaluluwa kung ipipilit pa ang kagustuhan nito. Nang marinig ng dalaga, hindi na tumigil ang pagluha nito. Ikinagulat ito ni Tia Isabel. Bukod pa dito, naisin ni Padre Damaso na hindi matuloy ang pag-iisang dibdib ng magkasintahan at sa iba na lamang ito ipakasal. Nagalit si Tia Isabel sapagkat aniya, hindi pagpapalit ng damit ang pagmamahal at pagpapakasal, lalo na't sa isang tao na hindi mo kilala at hindi mo pa nakikita. Sa mga narinig ni Maria Clara, dali-dali nitong tinungo ang kanyang silid at nagpasya na magkulong na lamang sa loob. Saktong padating naman ang Kapitan General sa kanilang tahanan at maayos na ang lahat. Kahit may agam-agam na kalungkutang nararamdaman ang ama ng dalaga, ay isinantabi muna niya ito. Inasikaso muna niya ang panauhin at tinawag si Maria Clara upang magbigay galang sa Kapitan General. Karunungan ng Kabanata, Hamon at Balakid. Ang isang katauhan ay nabubuhay dahil mayroon siyang misyon sa buhay. Misyon na dapat pagtuunan ng pansin at misyong kinakailangan ng mga bagay-bagay upang lutasin at magbigay daan tungo sa magandang kahihinatnan. Tukuyin man natin na ang bawat hamon na ating kinahaharap ay minsan ay may misteryong dulot. Alam natin sa ating mga puso na ito ay pawang mga pagsusulit o siyang maghahanda sa atin upang tayo ay patuloy na lumaban, maging matatag, at handang tumayo sa ating mga paa para sa hinihintay nating umaga. Bawat isa ay mayroong nakaatas sa atin na mga balakid na siyang huhulma sa ating pagkatao kung saan tayo ay magiging buo, matibay, at taas noo na kahaharapin ang bawat problema na ibabato sa atin. Kung iniisip mo man na ikaw ay makasalanan sapagkat ikaw ay namumuhay sa bawat suliranin at hindi mo nakikita ang ganda ng buhay, ikaw ay nagkakamali. Sapagkat lahat ng mga tao na marunong tumanggap ng mga hamon ng buhay ay matatag na tumitingala upang ang bawat balakid na siyang nakaharang ay kaya niyang pataubin basta't buo ang kanyang tiwala sa sarili at sa may lumikha. Pahiwatig ng kabanata. Mababang kalooban, buo ang paninindigan. Sa lahat ng anumang suliranin sa buhay, kayang tumindig ng mayroong pangangatwiran. Problema na dapat kaharapin at bigyang linaw upang lahat ng pagsubok ay kayang pasanin. Malakas na loob at may buo na paniniwala upang hindi madapa, bumanggaman sa bakal na harang ang naisip ang siyang tatahakin. Ang mundo na ating ginagalawan ang lubhang mabagsik, ngunit mas maigi na kilalanin ng buo ang sarili. Sarili ang siyang titindig sa anumang pagsubok upang tayo ay hubugin bilang matapang, matatag, matiisin, at may buo ang puso sa isang bagay na naisin nating mangyari sa kinaharap. Isang hakbang na naglalayong patatagin ang ating paniniwala upang anuman ang ating tahakin sa bawat panahon, kaya nating sumabay at taas noo tayo makikipagsapalaran upang ang pagsubok na dumating sa atin ay daraan lamang, hindi mananatili, hindi mananapalaran, kundi daraan lamang. O mga bata, ako ay mag-iiwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat yaring husmos na isipan at huhulmahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay
at may pananalig sa may kapal. Alam mga bata, hanggang sa muling kabanata, para sa kabanata 37 na pinamagatang ang Kapitan General. Abangan! Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Paalam mga kapanitikan, hanggang sa muli!